for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Good morning po, FBK followers. Our word for today is written in John 16 verse 33. Ito po sinabi, I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you have tribulation, but take heart, I have overcome the world. So, ito pong verse na ito ay naglalaman ng dalawang bagay. Ito po yung encouragement ng Panginoon at yung realidad na ating pinagdaraanan sa araw-araw. Siguro naman po lahat tayo ay dumaraan sa mga bagay na nagpapahirap sa atin. Maaring ito'y karamdaman o ito'y kakulangan sa mga pangangailangan, krisis, problema sa relasyon, at sa mga iba ay mga na-oppress, no? Mga na tumatanggap ng kaparusahan o ng mga panlilibak sa ibang mga tao na hindi mo naman dapat. At yung iba naman ay ito'y senyales ng ng kawalang pag-asa, ng hopelessness. Pero sabi nga, madalas nakikita natin yung katagang but God, no, sa Bible, sa mga verses o sa mga kwento sa Bible, yung kung saan ang Panginoon ay namamagitan at nagbibigay ng pag-asa at nagbibigay ng daan para tayo makalampas sa mga pagsubok na ito. At doon po sa ating verse na binasa sa John 16:33, sabi ko nga, dalawang bagay nakikita natin dito, yung encouragement at yung realidad ng buhay, lalo na bilang mananampalataya. So, himayin natin yung sinasabi ng John 16:33. Sabi, I have told you these things. Sinasabi ko ito sa inyo. Ilang sabi po ng Panginoon na, kumbaga, sinasummarize niya dito yung mga pagtuturo niya, yung kanyang mga sinabi sa mga nakaraang kasama niya, yung kanyang mga disipulo, dahil nakausap niya rito yung kanyang mga disciples, na tayo bilang mga tagasunod ng Panginoon ay dadaan sa mga persecution at opposition, no? At ito po'y maski naman hindi mananampalataya ay dumadaan sa mga ganitong pagsubok. Ang kagandahan lamang po, tayo bilang mga mananampalataya, tayo ay mayroong kinikilalang Panginoon na siyang magliligtas sa atin sa ating mga pinagdaraanan. Pangalawa, sabi niya, so that in me you may have peace, upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa pamamagitan ko, meron kayong kapayapaan. So yun po yung encouragement doon. Ang realidad, may problema, pero ang encouragement ay meron tayong kapayapaan. Kaya siguro kadalasan kung bilang Kristiyano, dumaan ka man sa mga pagsubok at anuman yung iyong kalagayan sa buhay, ay meron kang kapayapaan. Kung tutuusin po ay mas mapalad pa tayong mga mananampalataya ngayon, bagamat meron tayong pinagdaraanan, maaaring ito'y karamdaman o ito'y problema sa pamilya, o anumang bagay na iniisip natin ito'y mabigat sa atin. Pero kumpara dun sa mga binilinan niya talaga, dun sa kanyang mga disipulo, sabi ron, di ba, sa John 16 verse 2, sa konteksto po nung binasa nating talata, sabi, they will put you out of the synagogue. When they kill you, they think they are offering service to the Lord. So sila ay umabot dun sa pagkakataon na maari silang hatakin palabas ng mga synagogues at parusahan, at ang iba sa kanila ay pinapatay, at yung mga pumapatay sa kanila ay iniisip na sila ay naglilingkod sa Panginoon. Sa panahon po ngayon, siguro wala pa akong nababalitaan dito sa atin sa Pilipinas na dumadaan sa ganong kaparusahan na hindi nila deserve. At yung mga nagpaparusa, sinasabi na sila pa ay naglilingkod sa Panginoon. Ang pinaka matindi nila siguro na tinatanggap natin ay yung mga verbal abuse o yung mga maling paratang na
ang mga Kristiyano ay napaparatangan at yung mga nagpaparatang ay sinasabi ay sila yung tama o sila yung naglilingkod sa Panginoon. Pero yun po ay sa salita lamang, hindi pa natin inaabot yung mga inabot ng mga Kristiyano nung araw kung saan sila ay ginagawang tanglaw o ilaw ng mga plaza o ng mga lugar sa hating gabi dahil nung araw ay wala pang Meralco. So, ang ginagawang parusa sa mga Kristiyano ay sila ay sinusunog at ginagawang liwanag doon sa madilim na lugar ng imperyo ng Roma. So, mapalad po tayo dahil tayo man ay dumaraan sa mga ganong pagsubok ay hindi pa rin matutulad sa mga dating mananampalataya. So, sa mga naunang mananampalataya. Sinabi rin, in this world you will have trouble. Ito, ina-acknowledge ng Panginoong Yesus ang realidad ng suffering. Alam ng Panginoon na tayo ay dumaraan sa mga ganitong pagsubok. No, hindi po lingid sa Kanya ang mga pangyayaring ito sa ating buhay. Kaya isipin natin, di ba? Baka sabihin natin, hindi yata nakikita ng Panginoon yung aking kalagayan o hindi alintana ng Diyos na ako'y dumaan sa ganitong pagsubok. Pero di ba, sabi nga po sa Korinto na hindi ka bibigyan ng anumang pagsubok ng Panginoon na hindi mo malalampasan. Bagkus siya ay magbibigay ng daan upang ito ay iyong matakasan. And lastly, sabi, but take heart, I have overcome the world. Take heart. Sa Tagalog po, sabi, magpakatatag ka sapagkat nagapi ko na ang mundo o ang sanlibutan. Yung sanlibutan pong tinutukoy dito ay yung kapangyarihan ng ating kalaban, ni Satanas, po ba? Na pagtagumpayan na ng Panginoon yun nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, at ang sin and death and the world ay kanyang na-overcome, na pagtagumpayan na niya. So, kung ang Panginoon po ay napagtagumpayan na yun, may pangako rin siya sa atin na kaya rin natin itong mapagtagumpayan. In 1 John chapter 5 verse 4, sabi po, for everyone who has been born of God overcome the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God? So, sino itong nakakagapi o nakakatalo sa sanlibutan kundi yung mga sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos? Sino po yun? Tayo po yun, di po ba? At ang victory natin ay yung ating pananampalataya. Kung ikaw ay mananampalataya, kaya mong gapiin ang sanlibutan. Yan lamang po ang sinasabi ng Panginoon dito. Yung John, tsaka yung 1 John, si John ang sumulat. O siya po yung apostol na pinarusahan at niluto sa mantika pero nabuhay at siya namatay ng natural death sa katandaan. No? Pero siya rin po mismo ay hindi nakaligtas sa mga paghihirap o sa mga pagpaparusa na hindi naman niya na kailangan niyang pagdaanan bilang isang mananampalataya. So in essence, ang sinasabi po rito ng John 16:33, ito ay powerful reminder. No? Ito po ay napaka-bisang paalaala sa atin. Una, ang buhay Kristiyano ay hindi walang paghihirap. O in English, life of a believer will not be without hardship. If you are a believer, there will be hardship. Hindi dahil ito'y pinagkalob sa iyo ng Panginoon. Minsan ito'y dahil din sa ating mga pagkukulang at pagkakamali o mga maling desisyon. At isa pa, talagang meron tayong kalaban na nagpapahirap sa atin. No? Ito yung kamunduhan o ang mundo na pinangungunahan o pinaghaharian ng ating kalaban na si Satanas. True peace and hope come from having relationship with God. Ang totoong kapayapaan at pag-asa ay matatagpuan mo lamang kung ikaw ay mayroong totoong relasyon sa Panginoong Yesus. At ang pangatlo,
Jesus' victory provides believers with the strength to overcome any challenge. So, yung katagumpayan ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo ay nagbibigay sa mga mananampalataya ng lakas upang ating mapagtagumpayan din ang ating mga sariling kahirapan o mga sariling pinagdaraanan. So, yung tatlong bagay po na yun ay ipapaalala sa atin kung ano yung sinasabi ng John 16:33. Sabi niya, I have overcome the world. Take heart. In this world there will be tribulation, but I have overcome the world. Muli, ito po si Pastor Ricky ng Kandubang Christian Congregation at bumabati ng happy 17th anniversary sa Hillcrest Family Life Baptist Church. All in at 17.